Dahil February na po next month, ngayon bibigyan ko po kayo ng idea na pwede po natin ipangregalo at syempre is pwede rin po natin itong negosyo. Gagawa tayo ng pulburon na may toppings po na chocolate. So napakadali lamang po nitong gawin at napakasarap po nito mga katipid tips. Lasang Goldilocks. Step by step po natin itong gagawin kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. At kung gagawin po natin itong extra income, so meron po tayong costing sa dulo. Kaya huwag na natin patagalin pa, mag-start na po tayo ng ating pagluluto. Okay, so una natin gagawin ay magto-toast muna tayo ng ating flour na gagamitin. Bali, ito po ay kalahating kilo. Kahit anong harina is pwede po natin gamitin. Pwede natin buhayin yung apoy at lulutuin po natin ito sa alalan. Kasi baka naman masunog, so mag-iiba yung lasa. Mahaluin lamang po natin ito. Estimate 8 to 10 minutes. Maluluto po itong ating flour. Tapos ang isang palatandaan dito, medyo brown-brown yung ating harina at naaamoy natin yung amoy na luto na yung flour po natin. After 8 to 10 minutes, okay na po itong ating flour. Pwede na po natin patayin yung pinakang apoy po natin. So ngayon, lalagay tayo dito ng melted margarine. Bali, ang ginamit po natin ay kay ACC. Unti-unti lamang yung paglalagay. Pagkatapos ay sasabayan po natin ng halo. So margarine pa lang yung nailalagay natin. Pero ang bango-bango na ng amoy. Kapag inilagay na po yung ating mga ingredients, ay patay na po yung apoy po natin. Kapag tingin nyo ay nahalo nyo na po ng mabuti, wala na yung dry ingredients, ngayon pwede na nating ihalo yung ating sugar. Naubusan na tayo ng wash sugar. So, pwede tayong gumamit ng wash sugar, mas mura, pero para sa akin is mas masarap din siya. Pero kung wala naman, pwede naman tayong gumamit ng purong white sugar. Pwede na po nating ilagay yung atin pong milk na gagamitin. Bali, ito po ay skim milk. Bali, ang brand po nito ay Milk Boy. So, kahit ano namang brand ng skim milk is pwede nating gamitin. Tapos, kung itatanong nyo kung pwedeng gumamit ng Bear brand, so pwede naman po kahit anong gatas. Pero para sa akin, mas masarap po kung skim milk yung gagamitin po natin. Hindi na po ako maglalagay ng flavor. Pero doon sa nakakaraan nating video, is naglagay na po tayo doon ng cookies and cream, tsaka kasoy. So, halimbawa kung maglalagay tayo ng flavor, so pwede nyo na din pong isama dito. Isabay na po natin sa paghahalo. Tapos halimbawa, medyo malamig na at kaya na ng ating kamay, so pwede tayong mag-gloves tapos i-mix natin kasi mas madaling maghalo. Para yung buo-buo talaga is matanggal. Ang isa nyo pong palatandaan na okay na po yung ating pulburon, sakto na yung lagay ng ating margarine, pag pinisil nyong ganan, is nabubuo na. Kahit ihagis-hagis natin yan is hindi nadudurog. Basta ang mahalaga doon, pipik-pikin po natin ang ayos kapag huhulmahin na po natin. Palalamigin ko lamang po itong ating pulburon. Okay, so ayan, malamig na po itong ating classic pulburon. So ito, pwede na po natin itong balutin. So pwede na tayong gumamit ng mga, yan, yung molder size na pwede po natin gamitin. Yan, ang gagawin ko, dahil idea po ito sa Valentine's, ngayon gagamit po ako ng ganitong lagayan, ganitong packaging. So ito po ay heart, may size na 3.5 inch by 3.5 inch. Okay, so dito po tayo maglalagay. So, pipik-pikin lamang po natin itong mabuti. Sobrang pik-pik na pik-pik. Para pag kinutsara is buo makukuha. So, marami na tayong idea sa paggagawa ng pulburon, sa pinakang packaging. So, halimbawa kung gagawin natin tong extra income is pwedeng-pwede. Kasi madami nang pwedeng pagpilian. Diba? Tapos mamaya titimbangin natin to para may idea tayo sa isang lagayan is ilang grams yung nakalagay sa loob. Kasi mahalaga yon, kung gagawin natin siyang extra income is alam natin yung laki, alam natin yung bigat ng produkto natin. So ngayon, ilalagay ko lamang sa pinakang molder natin yung pinakang pulburon po natin at magbabalik po tayo. Ngayon, dahil kulang po yung ating pinakang packaging, so dito ko na lang siya inilagay. So ito po ay makakadalawang timbang na 95 grams. So makaka 12 pieces po dapat tayo na heart. Kahit itaob po natin yan, hindi po yan malalaglag kasi siksik na siksik po yung ating pulburon. So ngayon, yung pinakang next na gagawin po natin is
magme-melt po tayo ng ating chocolate na i-cover naman po natin dito sa ibabaw dahil Valentine's na, malapit na ang araw ng mga puso, diba? So, ayun yung pinakang next nating gagawin. Ay Dutch chocolate yung gagamitin po natin. Purong chocolate yung tatoppings po natin. So, bawat linya is tumitimbang po yan ng 100 grams. So, babawas lamang po tayo ng 100 grams. At mabibili po yan sa mga supermarket nationwide. And tapos, pwede rin naman tayong order online. So, habang ginagawa ko na to, nagpapainit na din po ako ng tubig. So, kapag nagayat-gayat na po natin, so pwede na po nating ipatong dito sa pinapakulo po nating tubig. Meron po tayong microwave, so pwede microwave po yung gamitin po natin. Kapag kumukulo na yung tubig, pwede na po nating patayin yung apoy kasi magme-melt na po ito sa init ng tubig po natin. Okay, so ito yung consistency na hinahanap natin, yung umaagos na yung chocolate natin. Kapag melt na, pwede na po nating itoppings dito sa pulburon po natin. Gagamit tayo ng timbangan para may idea tayo kung ilang grams yung magpapalagay po natin na chocolate. Tapos dito, pwede rin naman tayong gumamit ng piping bag. So, yung ilalagay nating chocolate sa ibabaw is tumitimbang siya ng 13 grams. And then, pagkatapos po niyan, maglalagay na din po tayo ng sprinkle candy. So, ito po ay in-order ko din online kasabay po nitong ating packaging. So, bagay na bagay itong toppings kasi kulay red and then meron siyang heart-heart shape. Lalagay lang natin sa ibabaw. Assorted na itong mga katipid tips. Ang gaganda ng design, no? So, pwede naman nating i-buhos na lang yan. So, yung natitira, ganun lamang din po yung gagawain po natin. Tapos, nag-melt na din ako ng white chocolate ni Dutch para ipang-design din po natin dito sa ibabaw. Pwede rin dito, unahin natin yung white chocolate tapos yung sprinkle candy para hindi siya natatakluban. Pero maganda rin naman siya. So, nakadepende naman yan sa atin din kung paano pa natin pagagandahin itong ating pulburon. Nawala sa isip ko, nasulatan natin ng Happy Valentine's. Nakapaglagay tayo kaagad ng sprinkle candy. Happy Valentine's. So sana, nasulatan muna natin bago tayo naglagay ng sprinkle candy. Okay? So yun, pwede nyong gawin yun mga katipid tips. Kada isang lalagyan, ito po ay tumitimbang ng 105 grams. And then ito po yung pinakang takip niya, dome lid. Kahit mag-toppings tayo ng mataas is okay lang. Hindi sasayad sa pinakang takip. So dito, pwede tayo dyan maglagay ng sticker, diba? Pwede nyo pong samaahan ng isang kutsara, ready to eat na meron ng kutsara. Mas maganda siyang tingnan. I-tape lang natin dyan sa pinakang ibabaw. Okay, so diba, ganun lang kabilis gawain itong ating pulburon. Kaya kung gagawin po natin itong extra income, yung bagang freshly baked natin ibibigay sa customer po natin. Kasi pwedeng-pwede, halimbawa, ngayon in-order sa atin or ngayon po natin ibebenta. So, pwedeng on the spot po natin itong gawain. Kasi madali lang talaga siyang lutuin, gawain, diba? Para laging fresh yung ititinda po natin. Lalo na kung tayo po ay nag-i-start pa po lamang. So, kailangan ay maipakilala po natin na laging bago yung itinitinda po natin. Okay? So, hindi lang naman yun sa nag-uumpisa. Dapat is hanggang huli para sigurado na babalik-balikan talaga yung mga itinitinda po natin produkto. So, eto yun. So, diba, ang cute-cute. Tsaka napakatibay nito mga katipid tips. Talagang hindi nalalaglag, nadudurog yung pulburon po natin. Isa sinulatan natin ng Happy Valentine's. So, ngayon, titikman na po natin. So, medyo matigas syempre yung ibabaw natin gawa ng chocolate. Ang hard, mga katipid tips. Wow! Yun. So, kita nyo ba yan? So, talagang buong-buo natin nakukuha yung ating pulburon kasi talagang siksik na siksik yan. Ang ganda nito mga katipid tips. So, ang ganda ng loob. Sarap. So, yung pinakang-taas ng ating pulburon ay kulang-kulang 1.5 inch. Tapos, tumitimbang po ito ng 105 grams. So, yung pinakang-lasa nito, wala pa rin pong pinagbago. Ang sarap ng lasa ng pulburon po natin. Yung classic pulburon ng Goldilocks, yun po yung lasa nito.
So, lasang-lasa yung gatas po natin dito. Para sa akin, mas masarap yung skim milk yung gagamitin po natin. Tapos yung pinakang tamis is saktong-sakto po lamang. At yung ating Dutch chocolate, ang ginamit natin ay dark premium choco bar ni Dutch. Parang bumabalansa yung lasa. Medyo may pait, tamis. Ang sarap ng combination ng ating chocolate at ng ating pulburo. Yummy mga katipid. Ito yung tipo na sarap-sarap uti-utiin, kainin. Yung naka-stack lang siya. Tapos pag nag-break tayo, may madudukot. Ganon. Ang gandang tingnan, no? Yung re-regaluhan nyo nito, sigurado magiging happy mga katipid tips. Sigurado mai-enjoy nila yung pagkain po ng pulburon. Talagang hindi mahuhulog yung pulburo natin. So, tingnan nyo mga katipid tips yung pulburo natin. Tanggalin natin ng buo. Diba? Buong-buo pa rin yung pulburon po natin. Okay? So, ibig sabihin, isaktong-sakto yung inilagay nating margarine. Kung ang tatanong nyo, Ate Tipid Tips, nung nagawa po ako ng pulburon, bakit po nadudurog? So, dalawa lamang po yun. Either hindi po natin nasiksik ng ayos, o kaya naman po ay kulang po sa dairy cream or margarine na inilagay po natin. So, ayun lamang po yung pinakang pwedeng cause ng pulburon po natin kung bakit po nadudurog. Okay? So, kung nag-iisip tayo ng paragalo ngayong Valentine, so pwede po itong ating pulburon. At yung packaging ng mga ginamit natin dito, in-order ko online, so maglalagay ako ng link sa description. Ngayon, kung gagawin naman po natin itong negosyo, is magkano nga po ba ang magiging bentahan. So ngayon, mag-costing na po tayo. Okay. So, yung costing na gagawin po natin ay costing po yun dito sa lugar namin kung magkano po yung pagkakabili ko. Basta ang mahalaga po doon, bibigyan ko po kayo ng idea sa pinakang costing po natin dito. Kasi iba't iba naman po tayo ng lugar, iba't ibang presyo yung mabibili po natin. Okay? So, umpisahan po natin sa all-purpose flour na ginamit po natin. So, ang 1 kilo po ay 60 pesos. Pero kung maramihan is makakatipid po tayo. So, kalahating kilo po yung ginamit natin, 30 pesos. So, margarine na ginamit po natin. So, nagre-range po ang margarine ng 50 to 70 pesos. So, ako tutuusin ko siya sa 70 pesos para meron po tayong pag-a-adjustan ng pinakang presyo po natin. So, depende po yon sa brand na gagamitin po natin. Pero kahit anong margarine naman po is pwede po natin gamitin at masarap din po yun. White sugar, 14 pesos. Skim milk, so original yung ginamit po natin or yung first class na tinatawag, 80 pesos. 1/4 po yun. So, sa chocolate na toppings na ginamit po natin. So, bali nagdagdag po ako doon ng 50 grams. Kaya dito po sa 12 pieces na magagawa po natin pulburon, kakagamit po tayo dyan ng 150 grams na chocolate. So, itong natira is para dito. Hindi ko na lamang siya nilagay kasi di ba kulang nga po yung lalagyan po natin. Ngayon, sabihin na po natin na 180 grams yung gamit po natin kasi gumamit pa po tayo ng white chocolate. Pero labis-labis pa po yun yung pinakang costing po natin. Para meron pong pag-a-adjustan. So, ang pinakang chocolate na nagamit po natin ay 55 pesos. Bali, ang kalahating kilo po ay 150 pesos. Ngayon, gumamit po tayo ng mga sprinkle candy. So, sabihin na lamang po natin na 20 pesos. Kaya, ang total po ay 269 pesos. Pero, magpa-plus pa po tayo doon ng pinakang packaging po natin. So, itong heart na to na meron takip is mabibili natin ng 98 pesos. Ngayon, hindi naman po natin masasabi na lagi po tayo free shipping. So, mag-a-additional na lamang po tayo doon. So, swerte po natin kapag free shipping fee po tayo. Kumbaga is, dagdag tubo na po natin yon. Magiging 134 pesos po yon. Pumapatak na 13.4 kada isang packaging. Ngayon, sabihin na po natin na 18 pesos kasi kung maglalagay pa tayo dyan ng sticker na tulad po nito. Tapos, kung magsasama tayo ng kutsara. So, sabihin na po natin na 18 pesos. Tapos, syempre, ipaplastic pa din po natin yon kapag iaabot na po natin sa customer. At, yung pinakang labor po natin at gas pagsamahin na. So, sabihin na lamang po natin na 80 pesos kasi madali lang naman talaga siyang gawain. Mga 1 oras hanggang 1 oras at kalahati is kayang-kaya itong kalahating kilo. Okay? Tapos, sa pinakang gas naman po natin is saglit lang siyang lutuin tapos sa mahinang apoy pa. Kaya, ang total po lahat ng puhunan ay 565 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 12 pieces na magagawa po natin at ang kalalabasan po nun, may puhunan na 47.08 po kada isang heart pulburon po natin. So, yung pagbebenta pa rin po nito, nakadepende po sa atin. So, ako may isasuggest ko, pwede natin siyang ibenta ng 80 hanggang 100 pesos.
So, yung 80 pesos, halimbawa kung may kukuha sa ating reseller, at kung ititinda naman po natin per piece is 100 pesos. So, ako, tutuusin ko siya sa 100 pesos. Kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 52.92 po kada isang lalagyan. Ngayon, i-times 12 po natin sa nagawa po natin sa kalahating kilo. At ang kalalabasan po nun, posible po tayong tumubo ng 635.04 dito po sa kalahating kilo ng harina na nagawa po natin. So, diba, malaki ang posible po natin tubuin sa paggagawa po ng pulburon. Para meron lamang po tayong idea, halimbawa, napalakas po natin itong pulburon, naka 1 kilo po tayo, napaubos po natin. So, kapag itinimes 2 po natin yun, posible po tayong tumubo ng 1,270.08 ang posible po natin tubuin sa 1 kilo. So, hindi po imposible yun mga katipid tips, lalo na kung maayos, masarap yung ititinda po natin. Basta sasamahan nyo lang po ng dedikasyon sa pagluluto natin, ang pagmamahal sa pagluluto. So, sigurado na masarap yung kalalabasan ng produkto po natin. So, ngayong pagpasok po ng 2025, abangan nyo po yung mga negosyo idea po natin na pwede po nating i-apply mga kamami ko, na kahit tayo po ay nasa bahay po lamang is pwede po tayong kumita. Kaya stay tuned lamang po kayo sa channel po natin. So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Okay? Bye!